Movie Recap Tagalog here. Isang estudyante sa high school, si An Zenzen, na ang cellphone ay aksidenteng nakakonekta sa isang bersyon ng kanyang kaklase, si Jiang Ling, mula sa hinaharap taong 2024. Sa paggabay ng matandang Jiang, sinubukan niyang baguhin ang hinaharap, ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan at trahedya na nagpulupot sa kanilang mga buhay. Ang buod na ito ay may kinalaman sa paglalakbay sa oras, mga romantikong hindi pagkakaintindihan, at isang krisis na nagbabantang iwan si An Zenzen ng mag-isa na kailangan niyang malampasan sa tulong ni Jiang Ling. Siya ang lalaking nagngangalang Jiang Ling. Matagal na niyang pinabayaan ang kanyang buhay at ikinukulong ang sarili sa kanyang kwarto. Binuksan ni Jiang Ling ang isang kalawangin na kahong bakal at natagpuan ang isang lumang telepono. Sa sandaling iyon, isang pinagkakautangan na nagngangalang Yingxing ang biglang sumugod sa kanyang kwarto upang maningil ng pera. Nagkunwaring tinawagan ni Jiang Ling ang editor-in-chief upang agad magbayad. Ngunit ipinagpaliban niya ang bayad hanggang sa susunod na buwan. Ngunit pinilit siya ni Yingxing na tawagan muli ang editor-in-chief. Wala nang nagawa si Jiang Ling kundi tumawag sa isang random na numero. Subalit, sa hindi inaasahan, isang pamilyar na tinig ang narinig niya sa kabilang linya. Ito ang tinig ng babaeng hindi niya kailanman malilimutan. Biglang inagaw ni Yingxing ang telepono at hinimok ang editor-in-chief na bayaran agad si Jiang Ling. Ngunit ang nasa kabilang linya pala ay isang estudyante sa high school na si An Zenzen. Akala ni An Zenzen ay scam lamang ang tawag kaya agad niyang binaba. Ngunit, laking gulat niya nang muling tumawag ang kabilang panig. Sa mga oras na yon, dumating ang tagapamahala ng dormitoryo upang magbilang ng mga estudyante. Narinig ni Jiang Ling si An Zenzen at agad siyang naalala na ito ang taong matagal na niyang hinahanap, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang Jiang Ling. Ngunit hindi siya kilala ni An Zenzen, kaya binaba nito ang tawag. Kinabukasan, sa eskwela, ipinakilala ng guro nilang si Luyaru ang bagong estudyante, na siya ring si Jiang Ling. Biglang naalala ni An Zenzen ang tawag kagabi at napagtanto niyang ang nasa kabilang linya ay si Jiang Ling rin. Tumawag uli siya sa oras na yon, kaya inisip niyang niloloko lamang siya ng bagong kaklase. Bigla namang kinuha ni Luyaru ang kanyang telepono at pinarusahan si An Zenzen dahil sa hindi siya nakafocus sa klase. Naghintay siya hanggang recess upang tanungin si Jiang Ling tungkol sa kanyang kasalanan. Subalit, pinigilan ng matalik niyang kaibigang si Wei Xian ang sinumang lumalapit sa lalaking kanyang gusto. Pagkatapos ng klase, nakatagpo ni An Zenzen si Jiang Ling at agad siyang tinawagan upang mahuli ito sa akto. Itinanong niya kung paano nito nakuha ang kanyang numero at sinabi ni An Zenzen na si Jiang Ling mismo ang unang tumawag sa kanya. Biglang nagdilim ang kalangitan at muling nagring ang tawag mula kay Jiang Ling. Ngunit ang nasa kabilang linya ay hindi ang parehong Jiang Ling na nasa harapan niya. Natakot si An Zenzen at hiniling kay Jiang Ling na pakinggan ang tinig na kaparehong-kapareho niya. Ngunit matinis na tunog lamang ang narinig ng binata. Inakala nitong guni-guni lamang ni An Zenzen kaya umalis ito. Pagkaraan, lumapit si An Zenzen sa guro nila sa pisika at nagtanong tungkol sa tawag na tila mula sa paglalakbay sa oras. Marami siyang inilahad na katanungan. Ngunit sinabi ng guro na naiintindihan niya ang lahat at isinabit ang litrato sa dingding. Pagbalik sa dormitoryo, nakatanggap muli ng tawag si An Zenzen. Ang taong nasa kabilang linya ay formal na nagpakilala bilang si Jiang Ling mula sa taong 2024. Narinig niya ang pangalan ni An Zenzen sa dormitoryo at inakala niyang naninirahan ito noong 2012. Isinalaysay ni Jiang Ling mula sa hinaharap ang ilang pangyayari noong 2012 upang patunayan ang kanyang sinasabi, lalo na ang isang pangyayaring malapit ng maganap. Buong umaga, balisa si An Zenzen sa pagnanais na mapatunayan kung totoo ito. Naghintay siya hanggang mag-12 ng tanghali bago nagmamadaling pumunta sa kantina at nakita ang isang lalaking may salamin na nagngangalang Xiaoxi na bumibili ng pagkain mula sa labas. Katulad siya ng lahat ng estudyante roon, sawa na sa araw-araw na putahing ginisang itlog na may kamatis. Subalit, sa sobrang higpit ng lutuin, ibinagsak ng chef ang pagkain ni Xiaoxi sa sahig. Agad namang pinahira ni Xiaoxi ng ketchup ang kanyang mukha at inudyukan ang mga kaklase na lumaban sa pang-api. Gusto niyang patunayan ang kanyang tapang at kakayahan. Maging ang prinsipal ay natapunan pa niya ng kamatis sa mukha. Hindi inaasahan ni An Zenzen na ang eksenang nasaksihan niya ay eksaktong gaya ng sinabi ni Jiang Ling mula sa hinaharap. Dahil sa kaguluhan sa kantina, binigyan ng babala ng paaralan si Xiaoxi. Ngunit simula noon, pinayagan ang mga grade 12 na kusang magparehistro upang kumain sa eskwela. Ang resulta ay katulad ng isinabi ni Jiang Ling mula sa hinaharap. Sa kanyang panaginip, nakita ni An Zenzen ang sarili na pumapasok sa isang madilim na silid at namataan ang isang lalaki na seryosong nag-aaral ng isang bagay. Ito ay si Jiang Ling mula 2024. Nagising si An Zenzen at bumaba kasama ang kanyang ama upang manood ng American Professional Basketball Tournament. Naalala niya ang sinabi ni Jiang Ling mula sa hinaharap na mababasag ang ilong ng tanyag na manlalaro na si Kobe. At gaya ng inaasahan, nangyari nga ito. Sa daan papuntang eskwela, nakarinig si An Zenzen ng kulog at hiniling sa kanyang ama na ihinto ang sasakyan sa isang kanto upang siya na lamang ang maglakad papasok. Ngunit pumasok muna si An Zenzen sa isang tindahan upang tawagan si Jiang Ling mula 2024. Tinawag niya itong Jiang Ling mula sa hinaharap at umamin na naniniwala na siya sa kanyang mga sinabi. Sinabi nitong nakapaglimbag na siya ng isang libro, ngunit niloko at naubos ang kanyang pera. Nakiusap si Jiang Ling mula sa hinaharap na tulungan siya ni An Zenzen noong 2012. Bumili ng tiket sa loto at ideposito ito sa bangko. Gagamitin ni Jiang Ling ang pera upang bayaran ang kanyang pagkakautang at ibibigay kay An Zenzen ang anumang matitira. Agad siyang pumayag ngunit nais niyang malaman kung magiging masaya ba siya sa hinaharap.
Pumayag si Jiang Ling mula sa hinaharap at binasa kay An Zenzhen ang mga numero. Ibinunyag din niyang mahilig siyang kumain ng noodles noon, bagay na maaari niyang gamitin upang mapalapit kay Jiang Ling ng 2012. Pagkatapos ng klase, tumakbo si An Zenzhen sa isang kilalang noodle shop na mga 2 kilometro ang layo mula sa paaralan. Matagal siyang pumila bago dumating ang kanyang pagkakataon. Ngunit sa hindi inaasahan, inanunsyo ng may-ari na ubos na ang noodles. Umuwi si An Zenzhen sa klase ng malungkot dahil buong hapon na siyang naghintay at hindi pa rin siya nakabili ng mangkok ng noodles para kay Jiang Ling. Tinitigan ni An Zenzhen si Jiang Ling, dahilan para magkamali ng akala ang dalawa niyang matalik na kaibigan na may gusto siya rito. Hindi sumuko si An Zenzhen at sa wakas ay nabili niya ang paboritong pagkain ni Jiang Ling. Bumalik siya sa klase upang imbitahan si Jiang Ling na kumain ng noodles, ngunit ang kinain lamang nito ay ang marshmallow na nasa mesa. Biglang naalala ni An Zenzhen na may 2 noodle shop sa lugar na yon. Inisip niyang mas gusto ni Jiang Ling ang tindahan sa tabi. Kaya pumila siyang muli at masiglang bumalik dala ang noodles upang muli siyang imbitahan. Ngunit sa hindi inaasahan, si Jiang Ling mismo ang nakabili muna at kinain pa ito sa harap niya. Nilingon ni An Zenzhen ang class monitor na seryosong nag-aaral at wala na siyang nagawa kundi siya na lamang ang imbitahan. Pagbalik niya sa dormitoryo, nakita niyang nagbabadyang bumagyo ang kalangitan. Agad na lumabas si An Zenzhen upang sagutin ang tawag mula kay Jiang Ling ng hinaharap. Sinisi niya ito dahil hindi raw siya nauunawaan kaya nasayang ang buong araw niya. Ibinunyag ni Jiang Ling mula sa hinaharap na sa Wan Hong Street ay may isang bookstore na nagtitinda ng librong matagal na niyang gusto. Sa hindi inaasahan, narinig ni Wishan ang usapan ng dalawa mula sa likod ng pinto. Sinundan niya si An Zenzhen palabas ngunit nahuli siya ng gwardiya, kaya hinila pabalik sa dormitoryo si Wishan. Nagpunta si An Zenzhen sa bookstore at sa wakas ay natagpuan ang isang sinaunang aklat sa tumpok ng mga lumang libro. Inilagay niya ito sa mesa ni Jiang Ling at palihim na minasdan siya mula sa likuran. Ipinahayag ni An Zenzhen na siya lamang ang may 2 ganitong aklat sa buong syudad. Gusto itong bilhin pabalik ni Jiang Ling, ngunit sinabi ni An Zenzhen na para sa kanya ay parang basura lang ang pera. Sinabi niyang nais lang niyang maging magkaibigan sila at umaasa siyang tatanggapin nito ang kanyang kabutihan. Pinutol ni Jiang Ling ang sinabi ni An Zenzhen at iniabot ang pera, sabay sang-ayon na maging magkaibigan. Ginamit ni An Zenzhen ang pera upang bilhan siya ng noodles. Sa unang pagkakataon, dinala ni Jiang Ling ang kaibigan sa isang pamilyar na noodle shop. Pinuri siya ng may-ari dahil siya ay mabait at masigasig. Lalong nakita ni An Zenzhen na kakaiba si Jiang Ling kumpara sa kanyang anyo. Mahilig siya sa panitikang pampanitikan kaysa sa mga comics ng pakikipagsapalaran. Ibinunyag ni An Zenzhen na natuklasan niya ang mga hilig nito dahil sa tawag mula sa hinaharap. Kaya't nakuha niya ang numero ni Jiang Ling bago pa siya lumipat sa kanilang klase. Sinabi ni An Zenzhen na si Jiang Ling ng 2024 ay naloko at naubusan ng pera. Kaya hiniling nitong isama niya si Jiang Ling ng 2012 upang bumili ng tiket sa loto at baguhin ang kanyang buhay. Pagkatapos noon, hinila ni An Zenzhen si Jiang Ling papunta sa lotohan at binigyan siya ng tiket. Plano niyang magbigay ng bahagi nito bilang donasyon at tulungan ang kanyang ama sa pagpapalago ng kumpanya. Naalala ni An Zenzhen na ipinaalala sa kanya ni Jiang Ling mula sa hinaharap na sabihan si Jiang Ling na bayaran ang bill ng kuryente. Sinabi rin niya na si Jiang Ling ng 2024 ang nagsabi kung magiging masaya ba siya sa hinaharap. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Jiang Ling at hindi na rin siya umaasa sa hinaharap sapagkat puno ng sugat at trauma ang kanyang nakaraan. Pumanaw ang ina ni Jiang Ling at ipinadala siya ng kanyang ama sa kapatid ng kanyang ina upang alagaan. Palagi siyang pinapangakuan ng ama na babalik upang dalawin siya, ngunit hindi na ito muling nagbalik. Naniniwala si An Zenzhen na hanggat nasa kanyang mga kamay ang hinaharap, maaari pang magbago ang lahat. Pagbalik ni An Zenzhen sa dormitoryo, tahasang sinabi ni Wishan na gusto niya si Jiang Ling. Kung gusto pa raw ni An Zenzhen na manatiling magkaibigan sila, kailangan niyang umiwas at huwag nang lumapit kay Jiang Ling. Napabuntong hininga si An Zenzhen at palihim na sinisi si Jiang Ling dahil napakaraming may gusto sa kanya. Kinabukasan, sa klase, si Wishan mismo ang lumapit kay Jiang Ling upang makipag-usap, ngunit iniwasan siya nito at tahimik na lumisan. Palihim na binasa ni Wishan ang artikulong nasa drawer ng kanyang mesa at pinaghinala ang gusto ni Jiang Ling si An Zenzhen. Nang magkita sila ni An Zenzhen, agad niyang tinanong kung gusto ba siya ni Jiang Ling. Inisip ni An Zenzhen na kung maantig si Jiang Ling, tiyak na magugustuhan nito ang magandang si Wishan. Nang marinig niya iyon, hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan na imbitahan si Jiang Ling sa hapunan upang mas makilala siya nito. Nang magkita sila ni Jiang Ling, agad siyang nagtanong tungkol sa tiket sa loto. Ngunit laking gulat niya nang malamang gusot-gusot na ito at nakatago lamang sa bulsa. Sinabihan niya si Jiang Ling na huwag itong mawala. Pagkatapos ay inalok niya si Jiang Ling na imbitahan sa hapunan. Ngunit nang marinig nitong naroon din si Wishan, agad niyang tinanggihan. Gayunpaman, napilitan siyang pumayag dahil sa pakiusap ni An Zenzhen. Sa kainan ng noodles, hindi tumigil si Wishan sa pagtitig kay Jiang Ling. Nakita ni An Zenzhen na palaging nag-iisa si Jiang Ling, kaya gusto niyang ipakilala ito sa mas marami pang kaibigan. Ngunit nagpakita si Jiang Ling na parang hindi niya sila kailangan at lumipat pa ng ibang mesa. Sa oras na yon, nagalit si Wishan at inisip na inagaw ni An Zenzhen ang taong gusto niya. Kinabukasan, kumalat sa buong klase ang artikulo tungkol kay An Zenzhen. Nilinaw niya na hindi siya ang tauhan sa kumpisal na yon. Pag-uwi naman ni Jiang Ling, narinig niya na binayaran ng kanyang tiyahin ang bill sa kuryente. Sinabihan niya ito na ihiwalay ang linya ng kuryente upang maiwasang mag-trip ang circuit breaker. Ngunit tila imposibleng mangyari ang himala.
Biglang nawala ng kuryente, dahilan upang madulas at bumagsak sa sahig ang tiyahin ni Jiang Ling. Samantala, sinuri ni An Zenzhen ang resulta ng loto at natuklasang hindi siya nanalo. Naghintay siya hanggang tumigil ang ulan upang matawagan si Jiang Ling mula sa hinaharap. Ngunit sa puntong iyon, alam na niyang hindi na niya mababago ang nakaraan. Nagpasya si Jiang Ling mula sa hinaharap na muling isilang. Humingi siya ng tawad kay An Zenzhen dahil hindi niya ito maililigtas at hindi rin mababago ni An Zenzhen ang kanyang buhay. Sinabi niyang wala silang magiging kinabukasan dahil bago ang pagsusulit sa kolehiyo, wala na si An Zenzhen. Pagkatapos noon, nagpaalam si Jiang Ling at ibinaba ang telepono. Pag-uwi, mahigpit na niyakap ni An Zenzhen ang kanyang ina sa takot. Ngayon, gusto na niyang kainin ang lahat ng luto ng kanyang ina hanggat maaari at ayaw na niyang malayo pa sa kanyang pamilya. Gayunman, sinabi ni Jiang Ling mula sa hinaharap na mayroon na lamang siyang 100 araw na natitira upang mabuhay. Sa kanyang panaginip, nakita ni An Zenzhen ang sarili na nahuhulog sa isang walang katapusang kalawakan. Nagising siya ng bigla at bumaba upang makita ang kanyang amang nagbabasa ng dyaryo. Nais ni An Zenzhen na sana ay bawasan ng kanyang ama ang mga biyahe sa negosyo upang mas makasama siya. Sa daan papuntang paaralan, paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang ama na magmaneho ng dahan-dahan. Nais ni Zen na iwasan ang lahat ng panganib bago dumating ang pagsusulit sa kolehiyo. Dahil hindi ibinunyag ni Jiang Ling mula sa hinaharap ang sanhi ng kanyang kamatayan, palagi siyang nababalot ng takot. Tinawag siya ng class monitor na si Guming upang mabilis na magtipon sa stadium. Doon, siya ang bumigkas ng panata ng mga nakatatanda para sa grade 12. Hindi nakita ni An Zenzhen na bumaba si Jiang Ling sa stadium, wala siya sa buong klase. Nang magkita sila ng class monitor sa kantina, nilapitan siya ni An Zenzhen at tinanong kung alam ba niya kung saan pumunta si Jiang Ling. Ang sagot ni Guming, malapit na ang pagsusulit sa kolehiyo, kaya dapat ay magpursige siya para sa kanyang kinabukasan. Ngunit inisip ni An Zenzhen na wala na siyang kinabukasan. Tumakbo siya sa likod ng paaralan upang hanapin si Jiang Ling ngunit hindi niya ito makita. Naalala niya ang sinabi ni Jiang Ling mula sa hinaharap tungkol sa muling pagsilang, kaya inakala niyang nawala na rin ang Jiang Ling ng 2012. Habang nagsusulit, biglang lumitaw si Jiang Ling. Naghintay si An Zenzhen hanggang matapos ang klase bago siya tinanong kung saan siya nagpunta. Ipinaliwanag ni Jiang Ling na nadulas at nabalian ng likod ang kanyang tiyahin, kaya kinailangan niyang alagaan ito sa ospital. Doon lamang siya nagsimulang maniwala sa mga sinabi ni An Zenzhen tungkol sa tawag mula sa hinaharap. Nais malaman ni Jiang Ling kung gumaling na ba ang kanyang tiyahin at kung bumalik na ba ang kanyang ama upang hanapin siya. Napilitan si An Zenzhen na magsinungaling at sinabing magiging isang matagumpay na manunulat siya. At sa parehong pagkakataon, ibinunyag din niya na mamamatay siya. Pagkatapos, inanyayahan niya si Jiang Ling na maghapunan upang makatipid ito para sa hinaharap. Pinayuhan siya ni Jiang Ling na huwag maniwala sa isang hindi kilalang tawag sa telepono, lalo na kung palaging tumatawag. Sa halip, dapat daw mamuhay si An Zenzhen ng mas masaya. Malungkot siyang tumingin kay Jiang Ling at sinabi na nais niyang magkaroon sila ng kinabukasan na magkasama. Pagkatapos, dinala siya ni An Zenzhen upang kumain ng masasarap na pagkain. Ibinahagi niya kay Jiang Ling na marami pa siyang gustong gawin, gaya ng mag-alaga ng pusa o pumunta sa Disney. Sinabi rin niya na anuman ang mangyari, kailangang mabuhay si Jiang Ling upang matupad ang pangarap nitong maging isang dakilang manunulat. Sa kasalukuyan, noong 2024, nagising si Jiang Ling mula sa hinaharap na tila tuliro. Hindi niya inasahan na si Inxing ay nakaupo sa kanyang harapan, kumakain ng noodles. Sa katunayan, sila ang nagdala sa kanya pababa. Inihanda rin Inxing ang isang sasakyan para kay Jiang Ling upang makapaghatid siya ng mga paninda at dahan-dahang mabayaran ang kanyang mga pagkakautang. Bagaman hindi nag-reincarnate si Jiang Ling, maaari pa rin siyang magsimula ng panibagong buhay. Nagkataon na nag-deliver siya ng mga paninda sa dati niyang paaralan, kaya naisipan niyang dumalaw doon. Nang dumaan si Jiang Ling sa kanyang dating silid-aralan, biglang may sinag ng liwanag na bumaba. Nakita niya ang likod ni An Zenzhen at ang kanyang sarili noong 2012. Sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang malakas na bagyo. Kaya tinawagan ni Jiang Ling mula sa hinaharap ang nakaraan. Humingi siya ng paumanhin dahil ilang araw na maaraw na hindi siya nakapag-ugnayan kay An Zenzhen. Agad naman siyang tinanong ni An Zenzhen mula 2012 kung paano siya namatay. Malungkot niyang tugon na hindi niya alam ang detalye. Ang narinig lamang niya ay namatay si An Zenzhen sa loob ng paaralan. Naisip ni An Zenzhen kung aksidente ba yon o sinadyang ipahamak siya. Alam niyang hindi maaaring mag-impluwensyahan ang dalawang panahon. Kaya umasa siya na tutulungan siya ni Jiang Ling mula sa hinaharap na hanapin ang katotohanan. Matapos mag-isip sandali, pumayag itong humanap ng paraan upang mailigtas siya. Samantala, sa silid-aralan, naglagay si Wisha ng bote ng gatas sa mesa ni Jiang Ling. Hindi nagtagal, dumating si An Zenzhen upang maghatid ng balita at aksidenteng nahulog ang isang papel sa takip ng bote. Ikinuwento niya na tumawag si Jiang Ling mula sa hinaharap at nangakong ililigtas siya mula sa kamatayan. Ngunit hindi pa rin maunawaan ni An Zenzhen kung bakit siya namatay sa paaralan. Nagmasid siya at napansin na lumana ang bentilador sa kisame. Natakot si An Zenzhen na baka ito ay bumagsak sa kanyang ulo. Sa mga oras na yon, labis na nagalit si Wishan nang makita niyang malapit si An Zenzhen kay Jiang Ling. Pagbalik sa dormitoryo, napansin ni An Zenzhen na hindi siya pinapansin ng kaibigan. Nadiskubre rin niya na may dumi sa kanyang bote ng tubig. Natakot si An Zenzhen na baka may naglagay ng lason doon. Nang magising siya sa hating gabi upang uminom, nakakita siya ng bote ng puting pulbos sa kabinet ni Wishan. Ngunit sa hindi inaasahan, nakatayo mismo si Wishan sa kanyang likuran. Agad nitong inagaw ang bote ng pulbos at pumasok sa banyo. Sa oras na yon, sobrang takot ni An Zenzhen at hindi na siya nakatulog.
Kinabukasan, nang magkita sila ni Jiang Ling, agad na sinabi ni An Zenzhen ang kanyang hinala. Naisip niyang may nagtangkang lasunin siya, at pakiramdam niya'y kakaiba na rin ang kilos ni Wei Xian. Ngunit pinaniwalaan pa rin niyang hindi magagawa iyon ng kanyang matalik na kaibigan. Gusto sanang itanong ni An Zenzhen kay Jiang Ling mula sa hinaharap upang makaalam pa ng higit. Ngunit dahil maaraw, tanging si Jiang Ling sa kasalukuyan lamang ang maaari niyang tawagan. Sa taong 2024, nagsimula nang magsiyasat si Jiang Ling mula sa hinaharap tungkol sa pagkamatay ni An Zenzhen. Dinalaw niya ang ina ng dalaga at ipinakilalang kaklase noon ni An Zenzhen. Hindi inasahan ng ina na kahit makalipas ang 12 taon, may taong nakakaalala pa rin sa kanyang anak. Dinala niya si Jiang Ling upang makita ang silid ni An Zenzhen. At kahit matagal nang lumipas, naroon pa rin ang mga gamit at mga litrato ng kanyang anak. Maya-maya, pinuntahan ni Jiang Ling mula sa hinaharap si Wei Xian. Sa oras na yon, nagtatrabaho na siya bilang mananayaw sa isang bar. Tinanong ni Jiang Ling tungkol kay An Zenzhen. Sabi ni Wei Xian, hindi na niya maalala ang mga nangyari mahigit 10 taon na ang nakararaan at ayaw na rin niyang balikan ang nakaraan. Sa sandaling yon, may dumating na customer para sunduin siya. Kaya dali-dali siyang umalis. Napilitan si Jiang Ling mula sa hinaharap na pumunta sa perya upang makita ang dating kaklase ni An Zenzhen na si Shi Shuo. Nakiusap siya sa kaklase na tulungan siyang makalapit kay Wei Xian. Ngunit sinabi ni Shi Shuo na matagal na rin silang walang komunikasyon. Iminungkahi niyang tanungin na lang ni Jiang Ling ang kanilang dating class monitor. Naalala ni Jiang Ling na minsang nakarinig siya ng masasamang salita mula sa ilang siga tungkol kina An Zenzhen at Wei Xian. Dahil sa galit, inatake niya ang mga ito at dumating ang class monitor upang iligtas sila. Alam ni Guming na malapit si Jiang Ling kay An Zenzhen, kaya umaasa siyang magtutulungan ang dalawa upang makapasa sa pagsusulit para sa universidad. Kung may mga bagay na hindi nila maintindihan, palagi raw siyang handang tumulong. Samantala, nang bumalik si An Zenzhen sa dormitoryo, tinitigan niya ang lumang litrato nila ni Wei Xian. Magkasama silang naglaro ng volleyball noon at nagwagi. At higit pa roon, si Wei Xian ang laging lumalabas kapag pinakakailangan siya ni An Zenzhen. Magkasama nilang iniangat ang tropeo ng Here Volleyball Championship. Sa sandaling iyon, isinara ni Wei Xian ang kanyang locker at nangakong kakausapin si An Zenzhen kinabukasan. Biglang bumuhos ang malakas na bagyo kaya agad na tumawag si An Zenzhen kay Jiang Ling mula sa hinaharap. Ibinunyag niyang kakaiba ang ikinikilos ni Wei Xian nitong mga nakaraang araw. Nagkataon namang kamakailan lang ay nakatagpo ni Jiang Ling si Wei Xian at napansin din niyang may itinatago ito. Hindi niya alam ang buong nangyari, ngunit kasalukuyang nagtatrabaho si Wei Xian sa isang nightclub. Sinabi niya kay An Zenzhen na mag-ingat sa kanyang matalik na kaibigan, na tila delikado, kaya nakiusap si An Zenzhen na turuan siya ng martial arts. Inabot ni Jiang Ling ang kwelyo niya at ipinakita ang bawat galaw para sa depensa. Nais ni An Zenzhen na matutunan ang maikling galaw para mabilis na mapabagsak ang kalaban. Itinuro ni Jiang Ling na hanapin ang hinlalaki at saka pihitin ang braso ng kalaban. Ngunit nais ni An Zenzhen na matutunan ang mas astig na mga galaw gaya ng pagtulak sa kalaban upang ibagsak ito. Itinuro ni Jiang Ling kung paano paikutin ang mga braso at saka pabagsakin ang kalaban. Sinubukan ni An Zenzhen ngunit kulang siya sa lakas upang maitumba si Jiang Ling. Ngumiti ito at hinila siya pabagsak sa kutson. Tumama ang liwanag ng araw at tila kumikislap si An Zenzhen sa mga mata ni Jiang Ling. Nahihiya siyang bigla kaya nagdahilan na lamang siya na kakain muna ng noodles. Hindi nagtagal, nakipagkita si Wei Xian kay An Zenzhen sa isang milk tea shop. Tinanong niya kung malapit ba talaga ito kay Jiang Ling. Mabilis namang ipinaliwanag ni An Zenzhen na humihingi lamang siya ng tulong sa literatura. Ngunit malakas na sinumbatan ni Wei Xian ang kanyang matalik na kaibigan. Malinaw daw na siya ang unang nagsabing gusto niya si Jiang Ling. Pero patuloy pa ring lumalapit si An Zenzhen sa kanya. Ipinilit ni An Zenzhen na mayroon siyang dahilan upang lumapit kay Jiang Ling. Ngunit ibinunyag ni Wei Xian ang madalas na pakikipag-usap ni An Zenzhen kay Jiang Ling sa telepono. Bukod pa roon, nakita rin niya si An Zenzhen na itinatapon ang kanyang mga tala. Hindi alam ni An Zenzhen kung anong mga tala ang tinutukoy at hindi rin niya inasahan na isipin siya ng kanyang matalik na kaibigan sa ganoong paraan. Marami na siyang iniisip. Ngunit, ayaw talagang pakinggan ni Wei Xian ang anumang paliwanag. Umiyak ng malakas si An Zenzhen at tinanong kung itinuring ba siyang tunay na kaibigan ni Wei Xian at kung ano ang mararamdaman niya kung malapit nang mamatay si An Zenzhen. Agad itong itinanggi ni Wei Xian na sinabing wala siyang kinalaman doon. Sinisi siya ni An Zenzhen sa pagiging makasarili at palaging iniisip ang sarili. Ibinigay ni Wei Xian pabalik ang keychain at umaasang tuluyan nang mawala si An Zenzhen sa kanyang mundo. Dumating si Jiang Ling ngunit ayaw siyang makita ni An Zenzhen. Tumawid siya ng kalsada na parabang isang nawawalang kaluluwa. Sa sandaling iyon, may paparating na truck na mabilis na sumugod patungo kay An Zenzhen. Mabuti na lamang at agad siyang nahila ni Jiang Ling palayo sa disgrasya. Sinisi ni An Zenzhen ang sarili sa hindi pagpapahalaga sa damdamin ng kanyang matalik na kaibigan. Higit pa roon, naramdaman din niyang nakapagsalita siya ng masasakit kay Wei Xian. Nakaramdam siya ng kaunting pagsisisi nang marinig niya muli ang tawag mula sa hinaharap. Kinabukasan, inanunsyo ng class president ang listahan ng mga kalahok sa espesyal na pagpili. Kasama roon, inirehistro siya ng kanyang ama para sa 800-meter race. Nang marinig ito, sumali rin si Jiang Ling. Inisip ni An Zenzhen na marahil ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa sobrang pagod matapos tumakbo. Kaya iminungkahi ni Jiang Ling na magsasanay siya kasama nito. Ginamit niya ang kanyang lumang bisikleta upang samahan sa ensayo si An Zenzhen. Palagi siyang nakasabay habang nakasakay upang himukin itong tumakbo pa ng kaunti. Kung matatapos ni An Zenzhen ang karera, yayayain siya ni Jiang Ling na kumain ng hotpot sa loob ng isang linggo.
Ngunit sumuko siya sa kalagitnaan. Sinisi ni An Zenzhen si Jiangling sa pagpipilit na tumakbo siya habang ito ay nakasakay lamang sa bisikleta. Isinumpa naman ni Jiangling na sinumang hindi makatapos ay tataba ng 3 kilo. Natakot si An Zenzhen na totoo ang sumpa, kaya agad siyang tumakbo papunta sa noodle shop. Habang malapit na silang kumain, napadaan si Wishan. Nakita ni An Zenzhen na nakikipag-usap ang kaibigan niya sa mga siga. Naisip niya kung dahil ba sa kanya, kaya naging magulo at malungkot ang buhay ni Wishan sa hinaharap. Nang magsimulang umulan, dali-dali niyang tinawagan si Jiangling mula sa hinaharap upang humingi ng tulong para kay Wishan. Sa kabilang linya, sinabi nitong kamakailan lang niya ulit nakatagpo si Wishan. At sa huli, inamin nito na napakalapit ni An Zenzhen kay Juming. Sa pagtatapos ng grade 12, naalala ni An Zenzhen na matagal na niyang kaklase si Juming mula pa noong high school. Ngunit nanatili lamang silang may normal na pagkakaibigan. Nais ni Juming na turuan si An Zenzhen. Sa sandaling iyon, dumating si Jiangling at tinawag siya papunta sa stadium. Inisip ni An Zenzhen na baka hiniling ng kanyang ama kay Juming na alagaan ang kanyang pag-aaral dahil matagal nang magkaibigan ang kanilang mga pamilya. Pinangunahan ni Jiangling si An Zenzhen sa warm-up at pagkatapos ay sinukat ang kanyang oras sa pagtakbo. Naalala niya na dati ay isang atleta ang kanyang tiyahin, kaya't hiniling niya rito na bigyan si An Zenzhen ng dagdag na gabay. Sa stadium, sumama rin si Shi Shuo upang magsanay kasama si An Zenzhen dahil sumali rin siya sa sports recruitment para sa university entrance exam. Pangarap ni Shi Shuo ang maging isang aktor, ngunit nagpa siya na siyang huwag nang kumuha ng arts exam dahil maagang namatay ang kanilang mga magulang, ayaw na niyang dagdagan pa ang pasanin ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Hindi niya inasahan na mahusay na naturuan ni Jiangling si An Zenzhen. Napansin ni Shi Shuo ang tingin ni Jiangling kay An Zenzhen. Biniro niya ito na baka daw aksidenteng nahulog ang loob ni Jiangling kay An Zenzhen. Sa wakas, nakuha ni An Zenzhen ang oras na inaasahan ni Jiangling. Ipinagdiwang niya ang tagumpay kasama nito na hindi sinasadyang nagpasikdo ng puso ni Jiangling. Pagkatapos, inimbitahan ni An Zenzhen ang lahat na kumain ng hotpot. Nagpasalamat siya kay Jiangling sa pagtulong sa kanyang mapabuti ang sarili. Umasa si An Zenzhen na silang tatlo ay makakuha ng dagdag na puntos upang makapasok sa universidad na ninanais nila. Dumating ang araw ng sports competition, ngunit hindi nakita ni Jiangling si An Zenzhen na nagparehistro. Tumakbo siya papunta sa dormitoryo at nadatnan itong naghahanap ng kanyang entrance exam card. Naalala ni An Zenzhen na naiwan niya ito sa bulsa ng kanyang jacket at naitapon sa equipment room. Ngunit nang matagpuan nila ang card, laking gulat nila na may taong palihim na naglock sa kanila sa loob ng silid. Samantala, kakagaling lang ni Juming sa banyo at hindi pa rin nakikita sina An Zenzhen at Jiangling. Ang nakatatandang kapatid na babae ni Shi Shuo ay si Qian. Sinabi niyang hindi rin niya nakita si An Zenzhen sa girls' dormitory. Sa gym, nagtayo ng upuan si Jiangling upang makatulong kay An Zenzhen na makalabas. Biglang lumitaw ang gwardiya sa labas ng pinto. Niyakap ni An Zenzhen ang leeg ni Jiangling dahil sa takot. Pagkaraan, nagkatitigan silang dalawa na may halong pagkalito at dali-daling tumakbo papunta sa gate ng paaralan. Ngunit nakaalis na ang konvoy ng mga sasakyan para sa paligsahan. Wala nang nagawa si Jiangling kundi hiramin ang delivery truck ng may-ari ng noodle shop upang maihatid si An Zenzhen sa testing site. Sa daan, bigla silang pinahinto ng pulis dahil sa mabilis na pagpapatakbo ni Jiangling. Ngunit sa huli, isinama sila ng mga pulis papunta mismo sa testing site. Unang nagsimula ang men's endurance race. Magaling na nanguna sina Jiangling at Shi Shuo sa grupo. Ngunit inakala ni Shi Shuo na 800-meter race lamang iyon, kaya huminto siya sa gitna ng track at nagdiwang. Agad siyang hinila ni Jiangling upang magpatuloy sa pagtakbo, kaya nagtapos silang dalawa sa hulihan. Nang dumating na ang takbuhan ng mga babae, naalala ni An Zenzhen ang babala ni Jiangling mula sa hinaharap. Hindi niya kailanman alam kung kailan darating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Ang nais lamang ni An Zenzhen ay magawa ng maayos ang kanyang karera. Mahigpit niyang tinali ang kanyang sintas at nagsimulang tumakbo ng may kumpiyansa. Ngunit sa kalagitnaan ng karera, biglang natanggal ang kanyang sintas at siya'y natumba sa lupa. Agad na sumugod si Jiangling at niyakap si An Zenzhen, inalis siya sa truck. Narinig niyang napasigaw si An Zenzhen sa sakit kaya binuhat niya ito papunta sa infirmary. Doon, tinitigan siya ni An Zenzhen at tahimik na nagpasalamat. Dumating ang kanyang mga magulang, ngunit ang ginawa lamang nila ay sisihin ang isa't isa dahil hindi nila sinuri ang sapatos ng kanilang anak. Ibinigay ni Jiangling ang sapatos sa ina ni An Zenzhen. Malinaw na may taong sinadyang putulin ang sintas nito. Sa infirmary, nakatanggap si An Zenzhen ng tawag mula kay Jiangling ng hinaharap. Ikinuwento niya na lahat ay nangyari tulad ng sinabi nito at lalo pang lumalapit ang panganib sa kanya. Sinabi ni Jiangling mula sa hinaharap na sinusundan niya si Shi Shuo at napansin niyang kakaiba ito. Naisip ni An Zenzhen kung magkasama pa kaya ang kanyang mga magulang sa hinaharap. Naalala ni Jiangling mula sa hinaharap na pumunta siya sa bahay ni An Zenzhen noong nakaraang araw at hindi niya nakita ang kanyang ama roon. Nang umuwi si An Zenzhen, nakakita siya ng kahon ng kwinta sa bag ng kanyang ama. Inisip niyang ibinigay iyon sa kanyang ina, kaya't ipinaabot niya ito at pinagsabay silang magpalitan ng regalo sa kanyang harapan. Alam ni Jiangling na hirap maglakad si An Zenzhen, kaya naghanda siya ng wheelchair para rito. Ikinuwento naman ni An Zenzhen na bumili ng bagong sapatos ang kanyang ama at ipinakiusap kay Juming na iabot ito sa kanya. Dahil dito, naniwala si An Zenzhen na hindi si Juming ang may sala sa pananakit sa kanya. Nang dalhin ni Jiangling si An Zenzhen sa klase, pinaalalahanan sila ni Juming na nahuli sila at pinatawan ng parusang tumayo sa likod ng klase. Tinanong ni Jiangling ang class monitor kung bakit hindi nito pinansin ang sugatang binti ni An Zenzhen.
Tumanggi itong makinig, ngunit pinilit ni Guming na sumunod sila sa patakaran ng klase. Sa sandaling iyon, pumasok si Luyaru sa silid-aralan at tinawag silang dalawa papunta sa opisina. Pagkatapos, may isang kaklase ang nagbalik ng sapatos ni Shishuo. Nadiskubre ni Anzenzen na ang sapatos ay kaparehong-kapareho ng kanya, maliban lamang sa laki. Ipinagmamalaki ni Shishuo na binilhan siya ng kanyang ate ng peres ng limitadong edisyon na sapatos. Sa kabilang banda, nakipag-usap ng pribado si Guming kay Jiangling. Iginiit niyang hindi niya kailanman sasaktan si Anzenzen. Magkakilala na silang dalawa mula pagkabata at magkasamang lumaki. Ngunit dahil bumagsak ang negosyo ng kanyang ama at nagkasakit ang kanyang ina, nakatuon na lamang si Guming sa pag-aaral. Nagtataka rin siya kung sino ang sumira sa sapatos ni Anzenzen. Ibinunyag ni Jiangling sa class president na noong araw ng pagsusulit, siya at si Anzenzen ay ikinandado sa equipment room ng paaralan. Biglang naalala ni Guming na noong araw ng pagsusulit, nang ihatid ng ate ni Shishuo ang kanyang kapatid, narinig nitong hindi pa dumarating si Anzenzen kaya't agad siyang nagtungo sa dormitoryo ng mga babae upang hanapin ito. Kinabukasan sa paaralan, nagkataong nakasalubong ni Anzenzen sina Qian at Shishuo. Natuklasan niyang suot ni Qian ang kaparehong kwintas na binili ng kanyang ama, habang ang kanyang ina ay ibang kwintas ang gamit. Nanghina siya at bumagsak sa wheelchair ni Jiangling. Sa soccer field, parang ligaw na kaluluwa si Anzenzen. Sa sandaling iyon, may bolang lumipad patungo kay Anzenzen, ngunit nasalo ito agad ni Jiangling. Pagkatapos ng klase, maagang umuwi si Anzenzen, ngunit wala ang kanyang ina sa bahay. Bumalik lamang ito makalipas ang ilang sandali. Akala ng kanyang ina ay nasa dormitoryo pa ang anak kaya't hindi ito umuwi ng maaga upang magluto. Nagtaka si Anzenzen kung nasaan ang kanyang ama. Sagot ng kanyang ina, nasa business trip daw ito sa Huangzhou at malapit nang umuwi. Ngunit nang makabalik ang kanyang ama, tinanong niya kung saan ito nagpunta. Laking gulat niya nang sabihin ng ama na nasa Shanghai siya. Malinaw na hindi tugma sa sinabi ng kanyang ina. Lubhang nadismaya si Anzenzen at tahimik na bumalik sa kanyang silid. Nang bumuhos ang malakas na ulan, muling tinawagan ni Anzenzen si Jiangling mula sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, gusto niyang malaman ang tungkol sa magiging kinabukasan ng ate ni Shishuo. Naalala ni Jiangling mula sa hinaharap na minsang sinamahan niya si Shishuo sa kindergarten upang sunduin ang kanyang pamangkin. Biglang natahimik si Anzenzen. Inisip niya na baka pakasalan ng kanyang ama ang kanyang kabit. Agad siyang nagtungo kay Jiangling. Ibinunyag niya rito na matagal nang may relasyon ang kanyang ama kay Qian, ang ate ni Shishuo. Hiniling ni Anzenzen na sundan nila ang dalawa. Hindi inaasahan na nakita nilang sinundo ng kanyang ama si Qian at dinala ito sa isang restaurant. Naalala ni Anzenzen na iyon ang paboritong restaurant ng kanilang pamilya. Naluha siya ng todo at sinabi kay Jiangling na wala na siyang pamilya. Binuhat siya ni Jiangling sa kanyang likod at ibinalik sa paaralan. Nalaman ni Luyaru na hindi dumalo ang dalawa sa self-study kaya ipinatawag siya sa opisina. Pinayuhan siyang huwag munang umibig ng maaga at mag-focus sa pag-aaral. Hindi nagtagal, muling kinausap ni Anzenzen si Shishuo at tinanong kung may nobyo ba ang kanyang ate. Akala ni Shishuo ay may nobyo nga ito, ngunit hindi pa niya nakikilala ang naturang lalaki. Ibinunyag ni Anzenzen na may relasyon si Qian sa kanyang ama at nasaksihan pa niyang magkasama sila sa paboritong restaurant ng kanyang pamilya. Umiyak ng malakas si Anzenzen at nakiusap kay Shishuo na pagsabihan ang kanyang ate na tigilan na ito. Hinarap ni Shishuo si Qian at tinanong kung bakit nito winawasak ang isang pamilya. Umaasa si Qian na maniwala ang kanyang kapatid na hindi siya kabit. Nangako siyang pagkatapos ng college entrance exam ni Shishuo, ipapakilala niya rito ang kanyang tunay na kasintahan. Sa seremonya ng pagtaas ng watawat, napansin ni Guming na hindi matatag ang pagkakatayo ni Anzenzen, kaya hiniling niya sa guro na ibalik ito sa klase. Sa silid-aralan, nakatulog si Anzenzen ng sandali. At nang magising siya, nagsimula na ang bagong aralin. Sa oras na yon, biglang kinabahan si Guming dahil hindi niya makita ang perang pambili ng gatas ng kanyang kaklase. Naalala ng PA class monitor na bukod kina Guming at Anzenzen, wala rin sina Shishuo at Qian sa seremonya ng pagtaas ng watawat. Kaya tinawag ang 4 na estudyante sa opisina at personal silang hinarap ng principal. Sinabi ni Qian na pumunta siya sa dormitoryo upang kunin ang kanyang uniforme. Si Shishuo naman ay sumakit ang tiyan at nasa banyo. Dinala naman ni Guming si Anzenzen pabalik sa silid-aralan. Lahat sila ay may saksi, kaya napilitan ng advisor na halughugin ang buong klase. Natagpuan ng gwardiya ang 2 perang papel na may pangalan ni Qian sa loob ng pencil case ni Anzenzen. Pinilit niyang itanggi ito, ngunit naging kahina-hinala siya sa lahat. Dahil dito, ipinatawag ng paaralan ang mga magulang upang maghanap ng solusyon. Mariing iginiit ni Anzenzen na hindi siya nagnakaw ng pera. Hiniling ng kanyang ina na magsagawa ng masusing investigasyon dahil palagi naman niyang binibigyan ng sapat na baon ang kanyang anak. Madalas na ay hindi pa ito nauubos, kaya tiyak na hindi siya magnanakaw ng pera mula sa klase. Iminungkahi ng prinsipal na kung hindi pa rin matagpuan ang pera, dapat itong i-report sa pulisya. Ngunit iminungkahi ng ama ni Anzenzen na bayaran muna ang mga estudyante at saka ipagpatuloy ang investigasyon sa loob ng paaralan. Tumanggi si Anzenzen dahil kung akuin ng kanyang ama ang kabayaran, ibig sabihin siya ang lumalabas na may sala. Nang makita ng mga mag-aaral na ang ibang klase ay nakakatanggap na ng gatas, agad nilang sinisi si Anzenzen. Di nagtagal, pumasok si Jiangling sa silid-aralan at nagdala ng gatas para sa lahat. Lumapit si Wishan at pinayuhan si Jiangling na hikayatin si Anzenzen na isauli ang pera. Naalala ni Anzenzen na wala rin si Wishan sa training ground. Kaya't sinabi niya rito na huwag magpakahipokrita at pagbintangan siya.
Nagtaka si Jiang Ling kung bakit matapos ang 3 taong magkakaklase, hindi pa rin nakikilala ng lahat ang tunay na pagkatao ni An Zenzhen. Maging si Shishuo, na malapit na kaibigan ni An Zenzhen, ay nakisali rin sa chismisan. Pati ang class president ay hindi na ipinagtanggol ang kanyang kaibigan. Umaasa si Jiang Ling na matauhan ang lahat bago pa magkaroon ng malinaw na ebidensya. Lumabas siya upang hanapin si An Zenzhen at humingi ng tawad dahil hindi niya ito naprotektahan. Naramdaman ni An Zenzhen ang hinanakit dahil tulad ng iba, nawalan din siya ng pera. Ngunit siya lamang ang pinaghinalaan ng mga kaklase. Pinayapa siya ni Jiang Ling at sinabing palagi siyang magtitiwala sa kanya. Ngunit pinaalalahanan siya ni An Zenzhen na lumayo sa kanya at huwag idamay ang sarili sa maling bintang. Pagkatapos ng klase, nakipagkita si Guming kay Jiang Ling. Nakakita siya ng bakas ng nail polish sa perang bag. Naalala ni Guming na si Wishian ay nagkulay ng kuko ng umagang iyon. Pag-uwi ni An Zenzhen, bumuhos ang malakas na ulan. Kaya't agad niyang tinawagan si Jiang Ling mula sa hinaharap. Naalala pa rin nito ang insidente ng nawawalang pera ng gatas. Ang ama ni An Zenzhen ay kalaunan nagbayad ng mahigit 10,000 yuan. Ngunit pinaghinalaan ni Jiang Ling mula sa hinaharap na may kinalaman dito si Shishuo. Pagkatapos ng klase, sinundan ni Jiang Ling si Wishian. Nakasalubong niya ang isang siga na humarang sa daan at pinilit si Wishian na magbigay ng pera. Sa noodle shop, ibinalik ng may-ari ang supli kay Jiang Ling. Nakita niya na nakasulat ang pangalan ni Wishian sa 10 yuan na papel. Ngunit hindi na maalala ng may-ari kung kanino ito galing. Sa pagbabalik sa klase, nalungkot si An Zenzhen nang iwasan siya ng lahat. Pumasok si Luyaru sa silid-aralan at inutusan ang ilang kaklase na ipamahagi ang gatas sa buong klase. Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa pagbabayad ng ama ni An Zenzhen para sa gatas, na para bang patunay na siya ang nagnakaw ng pera. Base sa 10 yuan, inisip ni Guming na malamang hindi gugustuhin ni Wishian na gastusin ang perang may pangalan niya. Bukod pa rito, ayaw niyang kumain ng noodles. Nais ni Guming na ipalagay sa may-ari ang 10 yuan na papel sa ibabaw ng counter. Pinag-isipan niya na kulang sa pag-iingat ang salarin, kaya ginastos nito ang pera malapit lang sa paaralan. Kung alam itong maaari siyang mabunyag, siguradong magpapanik ito. Nais ni Guming na kusa ng lumantad ang salarin. Pagbalik ni An Zenzhen sa dormitoryo, nakita niyang iniiwasan siya ng kanyang mga kaklase. Nagtipon pa sila sa pasilyo para kutyain siya na magnanakaw. Labis ang kanyang panghihina ng loob at unti-unting nahulog sa dilim ang kanyang isipan. Pag-uwi niya, agad niyang sinisi ang kanyang ama sa pagbabayad para sa gatas ng buong klase. Dahil para sa kanya, ito'y katumbas ng pag-amin na siya ang nagnakaw. Pinayuhan siya ng kanyang ama na kalimutan na lang iyon at mag-focus sa entrance exam, ngunit hindi na napigilan ni An Zenzhen ang kanyang emosyon. Sinisi niya ang kanyang ama dahil hindi siya nito pinaniniwalaan. Naisip ni An Zenzhen na wala itong pakialam sa kanya, kaya palagi itong nasa mga business trip. Higit pa rito, alam niyang hindi na buo ang kanilang pamilya. Kinabukasan, pinag-usapan ng buong klase ang tungkol sa 10 yuan sa noodle shop. May ilan na nagsabing hindi si An Zenzhen ang salarin. Habang nag-aabang sa tabi ng noodle shop, nahuli rin ni Jiang Ling ang pinaghihinalaan. Sumulat siya ng liham upang papuntahin si Shishuo sa equipment room at doon siya tinanong tungkol sa pagnanakaw ng perang pambili ng gatas. Inamin ni Shishuo na siya ang naglagay ng 2 perang papel sa pencil case ni An Zenzhen dahil galit siya sa pagkakadawit kay Qian bilang kerida. Ngunit hindi raw niya kinuha ang natitirang pera. Biglang may narinig na kaguluhan si Jiang Ling. Lumabas siya ng silid at pinalaya si Shishuo. Sa sandaling iyon, nakita niya si An Zenzhen na nakatayo sa bubungan. Naniniwala si Luyaru kay An Zenzhen at nakiusap sa mga estudyante na huwag mag-isip ng masama. Ngunit nilamon ng matinding dalamhati si An Zenzhen. Dumating ang buong klase at naniwala silang hindi siya ang nagnakaw ng pera para sa gatas. Tumingin si An Zenzhen kay Jiang Ling at nagnais na lumapit sa kanya. Ngunit ang pagkawasak ng pamilya at pagkakaibigan ang nagdulot ng pag-aalinlangan kay An Zenzhen. Ang kanyang buhay na dati payapa ay bigla na lamang gumuho sa maikling panahon. Naalala niya ang sinabi ni Jiang Ling mula sa hinaharap na wala siyang magiging kinabukasan. Sa desperasyon, umusad si An Zenzhen ng isang hakbang. Sa sandaling iyon, natagpuan din ni Guming ang pera. Muli siyang niyakap ni Jiang Ling at nailigtas na naman. Pagkatapos noon, hindi na pumasok si An Zenzhen sa paaralan. Miss na miss ni Jiang Ling ang masayahing dalaga noong mga nakaraang araw. Habang nag-aaral o kumakain ng noodles, paulit-ulit niya itong tinatawagan, ngunit hindi niya makontak. Dinalaw ni Luyaru si An Zenzhen at nagdala ng maraming card mula sa kanyang mga kaklase. Miss na miss siya ng lahat at humingi ng paumanhin sa kanilang maling akala. Lalong na naisi ni Jiang Ling na bigyan ng pag-asa si An Zenzhen para sa hinaharap. Upang pasayahin ang kanyang anak, umuwi ang kanyang ama at tinulungan pa ang asawa sa pagluluto. Matagal na panahon na mula nang muling maramdaman ni An Zenzhen ang init ng pamilya. Bumili rin ang kanyang ama ng pusang pinangalan ng Jiang Zhang. Binuksan muli ni An Zenzhen ang kanyang cellphone at natanggap ang mensahe ni Jiang Ling. Miss na miss niya ang mga hapon na sabay silang lumalabas at kumakain ng noodles. Unti-unting bumalik ang sigla ni An Zenzhen at ginusto niyang bumalik sa normal na buhay. Pagpasok niya sa klase, mainit siyang sinalubong ng kanyang mga kaklase. Humingi ng tawad si Luyaru dahil sa pagdurusang dinanas ng kanyang estudyante. Umaasa siyang dahil sa insidenteng ito ay magkakaroon ng higit na tiwala at pagkakaisa ang klase. Tumingin si An Zenzhen kay Jiang Ling na tila tahimik na nagpapasalamat. Kumain siya ng tanghalian sa noodle shop at doon niya aksidenteng nakatagpo si Jiang Ling. Bigla siyang nabigla at nagmadaling bumalik sa klase. Nakita ni An Zenzhen ang isang maliit na bituin sa mesa at inisip niyang si Jiang Ling ang nag-imbita sa kanya sa menggi. Pagdating niya roon, naghanda na si Jiang Ling ng isang supot na puno ng barya.
Nais niyang maglaro sila sa amusement center. Ngunit halos maubos ang pera ni An Zenzhen at ni isang teddy bear ay hindi niya nakuha. Dumating ang oras ng hamon sa pagkain ng noodles. Kaagad niyang itinulak si Jiangling upang sumali. Nasa gilid siya upang sumigaw ng cheer at kumuha ng mga larawan nito. Pagkatapos, sumakay silang dalawa sa merry-go-round. Parang pinagaling nito ang malungkot na kabataan ni Jiangling. Nang marinig niya ang pag-awit ni An Zenzhen, pakiramdam niya ang mundo niya ay umiikot lamang sa dalagang nasa kanyang harapan. Sa kanilang pagbabalik, nadaanan nila ang bahay ni Jiangling. Doon muli niyang nakilala ang tiyahin nito. Sinabi ng tiyahin na buong araw ay malungkot si Jiangling. Ngunit nang dumating si An Zenzhen, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Hinikayat siya ng tiyahin na bisitahin ang silid ni Jiangling. Bigla siyang nailang at nagmamadaling humabol kay An Zenzhen. Binasa niya ang manuskrito sa papel at pinuri si Jiangling dahil napakaganda ng pagkakasulat. Naunawaan ni An Zenzhen kung bakit hindi siya nakikipagkaibigan sa kanyang mga kaklase. Inamin ni Jiangling na lahat ay nakakaasar maliban kay An Zenzhen. Nahiya siya at nagpaalam na mauuna ng umuwi. Bago matulog, hiniling ni An Zenzhen na sabay silang manood ng pagsikat ng araw. Sinabi niya na matulog muna siya ng kaunti at siya na ang gigising dito. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nasilayan ni An Zenzhen ang pagsikat ng araw. Sinabi niya na nais niyang maging editor ni Jiangling. Naramdaman ni An Zenzhen na malaki na ang ipinagbago ni Jiangling dahil dati ay napakahirap nitong lapitan. Naalala ni Jiangling na noong araw na pumasok siya sa paaralan, masama ang kanyang pakiramdam. Aksidente niyang napulot ang name tag ni An Zenzhen. Walang katapusang ideya para sa mga nobela ang agad na pumasok sa isipan ni Jiangling. Pagkatapos, pumunta siya sa puno ng dasal at doon ay muling aksidenteng nakatagpo si An Zenzhen. Nang mag-aral sila sa iisang klase, palaging inaalagaan ni An Zenzhen si Jiangling. Hindi niya inaasahan na bukod sa kanyang tiyahin, mayroong isang tao na bibili rin ng noodles para sa kanya. Tinanggihan noon ni Jiangling si An Zenzhen dahil hindi siya sanay makihalubilo sa iba. Ngunit ang presensya at mga kilos ni An Zenzhen araw-araw ay unti-unting nagpaparamdam ng pasasalamat kay Jiangling. Unti-unting naging mas masaya ang kanyang buhay. Hindi siya naniniwala sa tawag mula sa hinaharap. Ngunit napansin niyang lalo at lalo pang humihina ang diwa ni An Zenzhen. Nagsimulang mag-alala si Jiangling at nais niyang tulungan itong labanan ang mga kawalang katarungan sa buhay. Ngunit inisip niya na kung ang mundo ay isa lamang nobela, kailangang magsulat si Jiangling ng isa pang kwento upang baguhin ang buhay ni An Zenzhen. Pagkatapos noon, naramdaman niyang patuloy na humihina ang enerhiya ni An Zenzhen. Kapag tuluyan itong nawala, babalik din ang kanyang buhay sa dati, malungkot at walang kulay. Dahil papalapit na ang pagtatapos, pinayagan ni Luyaru ang mga estudyante na laktawan ang isang oras ng self-study upang makapagpakuha ng mga alaala bago lisanin ang paaralan. Umupo si An Zenzhen sa tabi ni Jiangling. Inisip niyang maraming babae ang tiyak na hihilingang magpakuha ng larawan kasama ito. Kaya gusto niyang unahan ang pagkakataon. Ngunit hindi niya alam na kusang loob lamang itong nagnanais na magkaroon ng alaala kasama si An Zenzhen. Sa kuha ng larawan ng buong klase, nahiwalay si An Zenzhen kay Jiangling. Sa kabutihang palad, pinayagan siya ng photographer na lumipat ng pwesto, tama sa harap niya. Lumapit si An Zenzhen sa tabi ni Jiangling. At sa sandaling iyon, naghulog ang mga estudyante ng napakaraming kumikislap na bituin. Noong 2024, natagpuan ni Jiangling ang kanyang sarili na naligaw sa isang alaala. Natuklasan niyang nagbago ang nakaraan. Ngunit si An Zenzhen ay patay pa rin. Nagulat at biglang nagising si Jiangling mula sa hinaharap. Sa sandaling iyon, nagbabadya ang isang malakas na bagyo. Kaya tinawagan niya ang nakaraan. Ngunit, hindi pinayagan ni Jiangling si An Zenzhen na sagutin ang tawag. Sa kabilang panig, binuksan ni Jiangling mula sa hinaharap ang lumang kahong bakal at natagpuan ang mas marami pang graduation photos. Sa oras na yon, noong 2012, dinala ni Jiangling si An Zenzhen sa kanilang bahay. Kumain silang dalawa ng masasarap na pagkain niluto ng kanyang tiyahin. Nakita niyang ganado itong kumain, kaya pumasok siya sa kusina upang siya mismo ang magluto para kay An Zenzhen. Habang kumakain, patuloy itong nakatitig sa kanya. Nangako si An Zenzhen na kakainin niya ang lahat upang hindi mabigo si Jiangling. Pagbalik ni Jiangling sa kanyang silid, nagpasya siyang magpursige sa pagsusulat ng nobela. Ngunit maaaring abutin siya ng 10 taon bago ito matapos. Halimbawa, ang librong The Years in a Hurry na hawak ni An Zenzhen ay sinulat ni Jiangling sa loob ng 17 taon. Sa kanilang pag-uwi, nakasalubong nila si Wei Xian na inaapi. Hinila ni Jiangling si An Zenzhen upang siya mismo ang maunang sumugod. Binugbog niya ang 2 siga upang mailigtas ni An Zenzhen si Wei Xian. Pinuri ng pulis si Jiangling sa kanyang mabuting gawa, ngunit pinaalalahanan siyang huwag na ulitin yon. Pagbalik sa dormitoryo, napaiyak si Wei Xian at labis na nagpasalamat kay An Zenzhen sa pagliligtas sa kanya. Sinabi ni An Zenzhen na si Wei Xian ay mananatiling prinsesa at siya naman ang magiging kabalyero na magpoprotekta sa kanyang matalik na kaibigan. Ikinuwento ni Wei Xian na noong nakita niyang nakatayo si An Zenzhen sa bubungan, doon niya napagtanto na takot siyang mawala ang kanyang matalik na kaibigan. Humingi ng tawad si Wei Xian kay An Zenzhen dahil palagi siyang nagagalit dito. Hindi nagtagal, nakipagkasundo siya kina An Zenzhen at Shi Shuo na pumunta sa wishing tree. Umaasa si Wei Xian na magkabati na silang magkaibigan. Naalala ni An Zenzhen na kaarawan ni Shi Shuo ngayon, kaya binigyan niya ito ng isang libro. Alam ni Shi Shuo na darating si An Zenzhen, kaya bumili siya ng maraming merienda. Masayang ipinagdiwang ng grupo ang kaarawan ni Shi Shuo tulad ng nakagawian bawat taon. Sinabi ni Wei Xian kay Shi Shuo na magpakatapang at gumawa ito ng dahilan upang lumabas muna at magpalamig. Nauutal at hindi makapagsalita si Shi Shuo nang biglang humingi ng tawad si An Zenzhen.
Alam niya na walang kinalaman si Shishuo sa mga usaping pang-adulto, ngunit naibuhos niya ang kanyang galit dito. Halos aminin na ni Shishuo ang tungkol sa perang panggatas. Ngunit sa sandaling iyon, bumalik si Wishan upang ipagdiwang muli ang kaarawan kasama ang lahat. Sa isang gabing umuulan, nakatanggap ng tawag si An Zenzzen mula kay Jiang Ling nang hinaharap. Sinabi niya rito na biglang lumitaw ang perang panggatas sa silid-aralan. Naisip ni Jiang Ling mula sa hinaharap na nagsisimula ng magbago ang mga bagay sa paligid ni An Zenzzen. Higit pa rito, ang kanilang dalawang espasyo ay hindi maaaring makaapekto sa isa't isa. Nagpasalamat si An Zenzzen kay Jiang Ling nang hinaharap sa pagtulong sa kanyang makilala si Jiang Ling sa edad na 18. Sa kanyang mundo, bagamat malamig siya, may mainit itong puso. Tinulungan siya ni Jiang Ling na malampasan ang kanyang malupit na kapalaran. Nagpasalamat si An Zenzzen kay Jiang Ling nang hinaharap at nagpaalam. Kinabukasan, nang muli niyang makita si Jiang Ling sa paaralan, sinabi ni An Zenzzen na nakapagpaalam na siya kay Jiang Ling nang hinaharap. Isinave din niya ang pangalan ni Jiang Ling sa kanyang telepono bilang kanyang mabuting kaibigan. Inimbitahan naman ni Jiang Ling ang kanyang mga kaibigan na kumain ng hapunan sa bahay ng kanyang tiyahin. Pumasok siya mismo sa kusina upang magluto at magpasaya sa lahat. Palihim na sumulyap si An Zenzzen kay Jiang Ling dahil tunay itong kumikislap sa kusina. Sa oras na ito, katatapos lang ni Wishan magsulat ng mabubuting hangarin para kay An Zenzzen. Dumating ang isang tao upang mamigay ng flyers na nag-aalok ng insurance para sa college entrance exam. Nang makita si Jiang Ling na seryosong nagsusulat ng nobela, agad siyang pinuri ni An Zenzzen na may katangian ng isang mahusay na manunulat. Pinag-isipan niyang ang manuskrito na kumalat noon sa klase ay si Jiang Ling rin ang sumulat. Handang maging mambabasa si An Zenzzen at maghintay hanggang matapos ang kwento. Nagdahilan si Jiang Ling na hindi pa niya ito natatapos at nakatago lamang lahat sa bahay. Inisip ni An Zenzzen na siya ang kinatawan ng mga mambabasa at maaari siyang magbigay ng ilang mungkahi. Pagdating sa bahay ni Jiang Ling, naging unang mambabasa si An Zenzzen. Natagpuan niyang napaka-interesante ng kwento at nais pa niya itong i-post online upang makuha ang opinyon ng iba. Lalo niyang nagustuhan ang bahagi kung saan muling nagtagpo ang dalawang tauhan makalipas ang maraming taon sa isang sayawan. Magkahawak kamay silang sumayaw ng isang romantikong tango. Sa pagsasagawa ng mock exam, humiling si Gyuming na maipasa ang kanyang papel ng kalahating oras na mas maaga at dali-daling lumabas ng klase. Napansin ni An Zenzzen na kakaiba ang ikinikilos ni Gyuming nitong mga araw na ito. Laging abala si Gyuming at hindi na dumaralo sa evening self-study. Nang makita ang resulta ng pagsusulit, binati ni An Zenzzen si Jiang Ling dahil patuloy pa rin itong humahigit sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, malaki ang naging pag-angat ni Shishuo at nakapwesto siya sa ika-80, samantalang bumaba sa ika-57 ang Pangulo. Noong 2024, matapos mawalan ng ugnayan kay An Zenzzen, inilaan ni Jiang Ling mula sa hinaharap ang sarili sa pagsusulat ng isang nobela tungkol sa kanya. Bigla siyang nagising sa isang kakaibang silid. Nandoon din ang modelo ng relo ni An Zenzzen. Agad siyang tumawag upang tanggapin ang order ng delivery, ngunit ang numero ni Inxing ay nagbago na at kabilang na sa isang kumpanyang pinansyal. Nabigla si Jiang Ling nang makita ang nobelang sinulat niya, at higit siyang nagulat nang madiskubre na may dalawang klasikong aklat pa ring may nakaukit na regalo mula kay An Zenzzen. Naisip niyang nagbago ang kanyang dimensyon. Biglang naalala ni Jiang Ling mula sa hinaharap ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan, lalo na ang katotohanang buhay pa si An Zenzzen. Masaya niyang kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ito, ngunit hindi pa rin niya makontak si An Zenzzen. Mabilis na nagtungo si Jiang Ling sa bahay nito, ngunit sinabi ng kasambahay na umalis na ang may-ari papunta sa ibang bansa. Pinuntahan niya sina Shishuo at Wishan, ngunit wala ring nakakakilala sa kanila. Ipinagpatuloy ni Jiang Ling mula sa hinaharap ang kanyang paghahanap at nagtungo sa paaralan upang hanapin si Lu Yaru. Ngayon, siya na ang naging principal. Parang alam na ni Lu Yaru na pupunta si Jiang Ling upang siya ay kausapin. Ibinahagi ni Jiang Ling na madalas niyang mapanaginipan si An Zenzzen nitong mga araw. Biglang bumalik ang mga alaala na tila buhay pa rin siya. Naisip ni Lu Yaru ang damdamin ni Jiang Ling, ngunit ang katotohanan ay wala na talaga si An Zenzzen. Sinabi niya kay Jiang Ling na tuparin ang kanyang ipinangako. Baka lumitaw si An Zenzzen. Noong 2012, nagpa siya si An Zenzzen na harapin ang kanyang mga problema. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na magdiborsyo na sila dahil malaki na siya. Sa halip na subukang ayusin ang lahat, umaasa si An Zenzzen na matagpuan ng kanyang mga magulang ang kani-kanilang kaligayahan. Nang makausap ni Chiyan si An Zenzzen ng mag-isa, nagpaalam siya rito. Sapagkat matapos ang aksidente ni An Zenzzen, ayaw na niyang saktan pa ang kanyang anak. Naisip ni Chiyan na mali ang naging desisyon niya, dahilan upang maramdaman niyang siya ang sumira sa pamilya. Plano ng ama ni An Zenzzen na hintayin munang matapos ng anak ang college entrance exam bago pag-usapan ang diborsyo. Ngunit hindi niya inasahan na magiging ganoon kaseryoso ang sitwasyon. Alam ni Chiyan na si An Zenzzen pa rin ang laging una sa puso ng kanyang ama. Dahil dito, nagalit siya at ikinulong ang bata sa gym. At si Chiyan din ang pumutol sa sapatos na panakbo ni An Zenzzen. Sinabi niya na hindi na niya kayang ipagpatuloy pa ang relasyon na yon. Samantala, dinala ni Jiang Ling ang kanyang tiyahin para magpa-check up at doon niya nakasalubong si Gyuming na nagbabayad ng bill sa ospital para sa kanyang ina. Naalala niya na mahirap ang pamilya ni Gyuming, ngunit marami itong hawak na pera. Pagbalik ni Jiang Ling sa klase, narinig niyang sinabi ni An Zenzzen na madalas wala ang class monitor sa self-study. Naalala rin niyang nakita niya ang flyer tungkol sa college entrance exam sa bag ni Gyuming, kaparehong-kapareho ng ipinamimigay sa restaurant ng tiyahin ni Jiang Ling. Ngunit kilala si Gyuming bilang mahusay na mag-aaral at nagsasanay ng mag-isa. Kaya bakit bigla bumaba ang kanyang marka?
Pinuntahan ni Jiangling ang address na nasa flyer at nag-apply sa isang test preparation class. Ngunit tumanggi ang receptionist dahil hindi na sila tumatanggap ng bagong estudyante. Kaya kumuha siya ng taong magpapanggap bilang kanyang ama at bumalik doon. Nang marinig ng receptionist na hindi sila kapos sa pera, agad siyang inimbitahan upang makilala ang gurong namamahala. Nagtaka si Jiangling kung talaga bang garantisado ng center na aangat ang marka. Kinumpirma ng guro na ibabalik ang pera kung bumagsak ang estudyante sa entrance exam dahil mayroon silang 5 tagagawa ng test na may success rate na umaabot ng 80%. Gayunpaman, para makasali sa espesyal na klase, kailangang magbayad ng 300,000 yuan. Paglabas niya, nagkataong nakasalubong niya si Shi Shuo. Sinabi nito na siya ay inirehistro ng kanyang ate sa mga dagdag na klase dito at malaki ang naitulong dahil ang mga tanong ay halos kapareho ng sa paaralan. Sa gabi ng pagsusulit, aksidenteng nahulog ni Shi Shuo ang isang maliit na bakal sa sahig. Pinulot ito ni Jiangling, ngunit dahil doon ay nakaranas ng matinding sakit sa tainga si Shi Shuo. Agad siyang tumakbo palabas at ginamit ang bakal upang hugutin ang aparatong nakasuksok sa kanyang tainga. Nagtanong si Jiangling kung ginagamit ba ang aparatong iyon upang marinig ang mga sagot. Napilitang umamin si Shi Shuo na binigyan siya ng wireless headphones ng center bago ang exam at ipapadala ang mga sagot sa huling 30 minuto. Narinig din niyang palalawakin pa ng center ang network nito sa lahat ng testing sites sa buong lungsod. Pinaghinalaan ni Jiangling na may iba pang sangkot sa loob ng paaralan, ngunit malinaw na wala halos magawa si An Zenzhen at Jiangling para makialam. Papalapit na ang college entrance exam at kailangan nilang mag-focus sa mabuting pag-aaral. Bagaman na iligtas ni Jiangling si An Zenzhen mula sa kapahamakan, palihim pa rin siyang nag-imbestiga at inisip na si Guming ang namamahala sa mga exam site ng kanilang paaralan. Ngunit para magawa ito, kailangan niyang makahanap ng sapat na malakas na transmission point upang masaklaw ang pinakamaraming exam site. Sa huling klase, naunawaan ni Luyaru ang kaba ng mga estudyante, ngunit naniwala siyang basta't ginawa ng lahat ang kanilang makakaya, magiging maayos ang resulta. Inutusan niya silang ayusin ang kanilang kalooban sa huling 2 araw bago ang pagsusulit at nagtakda ng tipanan para magkita-kita muli sa ika-7 ng Hunyo. Pagkatapos, itinala niya ang sitwasyon ng mga estudyante sa isang dokumento, at si An Zenzhen naman ay nakatayo sa pasilyo. Nagsabing mabigat sa kanyang loob ang iwanan ang lugar na ito, at tinanong si Jiangling kung mayroon pa siyang nais sabihin sa kanya. Ngunit binati lamang siya nito ng good luck sa exams. Nadama ni An Zenzhen ang pagkadismaya dahil maaaring iyon na ang huling araw na magkikita sila. Habang si Jiangling na may inisip na ang pinakamahalaga ay makapasa si An Zenzhen ng ligtas sa college entrance exam. Lumingon siya rito at nagtanong kung lilitaw pa rin ba siya sa kanyang buhay sa hinaharap. Inisip ni Jiangling na isusulat niya ang lahat ng kanyang karanasan noong nakaraan sa kanyang nobela at nangakong kapag natapos niya ito, personal niya itong ihahatid kay An Zenzhen. Noong 2024, binasa ni Jiangling ang kanyang manuskrito noong 2012 at biglang naalala ang insidente ng pandaraya sa pagsusulit. Sa sandaling iyon, tumawag si Guming upang tanungin kung bumalik na ang kanyang alaala. Agad na tinanong ni Jiangling mula sa hinaharap kung ano ang nangyari noong ika-6 ng Hunyo, 2012 at kung buhay pa si An Zenzhen. Akala ni Guming ay hindi pa naalala ng kanyang matalik na kaibigan, kaya't nag-ayos silang magkita sa bubungan ng gusaling Fuxing. Nang magkita sila, agad na pinilit ni Jiangling mula sa hinaharap na magsabi ito ng totoo. Pumayag si Guming na tulungan siyang maalala ang lahat. Lumabas na noon, hindi na agapan ng ina ni Guming ang pinakamainam na gamutan dahil sa kakulangan sa pera, at kalaunan ay lumala ito bilang late-stage pancreatic cancer. Nawala naman ang kanyang ama at sunod-sunod na dumami ang bayarin sa ospital. Hindi niya kayang manatiling walang silbi, kaya't ginawa niya ang lahat. Noong araw ng pangumbolekta ng pera para sa gatas, sinadya ni Guming na tulungan si An Zenzhen pabalik sa klase at habang siya ay natutulog, kinuha niya ang perang para sa gatas at itinago iyon sa basurahan sa isang lugar na bihirang daanan ng tao. Hindi niya inasahan na dahil dito ay mapapadpad si An Zenzhen sa bingit ng kamatayan, kaya't kinailangan niyang ibalik ang pera at humanap ng ibang paraan. Pagkaraan, nakatanggap si Guming ng imbitasyon mula sa training center at napilitan siyang tanggapin yon upang kumita ng pera. Sa oras na yon, inihayag ng doktor na kailangan niyang maghanda ng 1,000,000 yuan para sa operasyon. Alam ni Guming na hindi na siya maaaring umatras, kaya hiniling niyang palawakin pa ng center ang saklaw ng signal. Matapos kalkulahin ng mabuti, natuklasan Inxing na mula sa gusaling Fuxing ay masaklaw ang lahat ng exam site sa lungsod. Nagpasya si Guming na tumayo sa bubungan at ipadala ang mga sagot sa college entrance exam sa lahat ng estudyanteng handang magbayad. Ngunit hindi niya inasahan na agad itong matutuklasan ni Jiangling. Hindi rin niya akalaing susunod si An Zenzhen kay Jiangling papunta roon. Nakiusap ang class president kay Jiang na hayaan siyang kumita ng pera upang mailigtas ang kanyang ina. Alam ni Jiangling na malubha ang sakit ng ina ni Guming at nangakong hahanap ng paraan upang makatulong. Ngunit inisip ni Guming na walang makakatulong sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si An Zenzhen at tinanong kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Wala nang nagawa si Jiangling kundi ibunyag na ipinapasa ni Guming ang mga sagot sa college entrance exam sa ibang estudyante. Nakiusap si An Zenzhen na tumigil na siya at nangakong tutulong ang kanyang mga magulang sa pamilya ni Guming. Ngunit naniwala si Guming na wala talagang makapagliligtas sa kanyang pamilya. Bukod pa roon, inamin niya na ninakaw nga niya ang pera. Sinubukan ni An Zenzhen na kumbinsihin si Guming na kung manlilin lang siya, magkakasala siya at masisira ang kanyang buhay. Subalit inisip ni Guming na wasak na ang kanyang buhay, may isang ama na sugarol at inang naghihinalo sa ospital.
kaya't siya'y lumingon at nagtangkang tumalon mula sa gusali. Mabilis na tumakbo si An Zenzhen upang hilahin siyang pabalik. Ngunit nawalan siya ng balanse at nahulog. Hindi na umabot si Jiang Ling upang mahawakan ang kamay ni An Zenzhen at napanood niyang tuluyan siyang iniwan ito magpakailanman. Sa sandaling iyon, malamig na binati ni Guming si Jiang Ling na kailangan nitong umasa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan upang maging pinakatanyag na manunulat sa lungsod. Hindi makapaniwala si Jiang Ling dahil wala pa siyang natatapos na akdang na isulat. Biglang inilabas ni Guming ang kanyang cellphone at bigla namang nahulog si Jiang Ling sa isang mahiwagang espasyo. Nakita niya si An Zenzhen na naghihintay sa kanya upang iligtas siya. Mabilis na inabot ni Jiang Ling ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi na niya siya hahayaang lumisan muli. Lumabas na sa realidad, si Jiang Ling ay isa ng tanyag na manunulat at nasaksihan mismo ang aksidente ni An Zenzhen. Pinulot niya ang manuskrito ng nobela sa kalsada na isinulat mismo ni An Zenzhen hinggil sa isang maganda ngunit malupit na kwento ng kabataan. Nadama ni Jiang Ling na bawat salita ay totoo, na para bang buhay mismo ng may akda ang nakapaloob dito. Subalit nagtapos ang nobela sa isang wakas ng mundo at ang oras ay bumaliktad. Nang pumunta si Jiang Ling sa publishing house, hiniling niya sa direktor na ilimbag ang natatanging nobelang ito, isang kwento na malinaw na sumisiyasat sa sikolohiya ng isang babaeng estudyante sa high school. Ngunit inakala ng direktor na hindi na gusto ng mga mambabasa ngayon ang malalamig na kwento. Alam niya na personal na naranasan ng may akda ang sakit ng diborsyo ng mga magulang at karahasan sa paaralan, at ginugol pa ang nalalabing panahon ng kanyang buhay upang maghilom mula sa nakaraan. Ngunit imbes na piliin ang paghihiganti, hinayaan niyang mauwi sa isang trahedya ang kanyang buhay nang mahulog siya mula sa mataas na lugar. Sinabi ni Jiang Ling na kakagaling lang nito sa isang aksidente. Nang pumunta siya sa ospital upang dalawin si An Zenzhen, narinig niyang sinabi ng doktor na nasa vegetative state siya at mahirap magising ang pasyente maliban na lamang kung mayroon siyang matinding pagnanais na mabuhay. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng ideya si Jiang Ling ang muling isulat ang isang ibang wakas para kay An Zenzhen. Gumawa siya ng bagong karakter at unang nakilala ito sa ilalim ng puno ng dasal. Pakiramdam ni An Zenzhen ay normal ang lahat hanggang sa lumipat siya sa kanilang klase at pareho pa sila ng pangalan ng lalaking tumawag kagabi. Unti-unti, naging malapit silang magkaibigan at nagkakwentuhan ng lahat ng bagay. Kaya naman, laging lumilitaw si Jiang Ling sa oras na pinakamadalas siyang kailanganin ni An Zenzhen at minsan pa nga'y nailigtas siya mula sa kamatayan. Gayunpaman, kahit ganoon ang wakas, hindi pa rin nagising si An Zenzhen. Naniniwala si Dr. Lu na karamihan sa mga pasyenteng nasa koma ay hindi tumatanggap ng impormasyon mula sa labas. Ngunit ayaw sumuko ni Jiang Ling. Patuloy siyang nagsulat, umaasang magigising ang kalooban ni An Zenzhen. Mula noon, naranasan ni An Zenzhen ang hindi mabilang na matatamis na sandali kasama si Jiang Ling. Bukod sa pag-ibig, unti-unti rin niyang naresolba ang mga hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga kaibigan at ginugol ang kanyang makinang nakabataan kasama sila. Ngunit ang kontrabidang kumokontrol sa lahat ay si Guming. Nahulog si An Zenzhen upang iligtas siya. Mabilis na tumakbo si Jiang Ling at hinawakan ang kanyang kamay. Biglang tumunog ang alarma at milagrosong nagising si An Zenzhen. Paglingon niya sa tabi ng kanyang higaan sa ospital, nakita niya ang isang nobelang pambata. Sinabi ni Dr. Lu na may isang kaibigan na nais ipagkaloob kay An Zenzhen ang aklat. Naalala niya na tinanggihan ng direktor ng publishing house ang kanyang manuskrito dahil masyadong madilim ang tema, kaya't nalungkot siya at itinapon ang buong manuskrito sa kalangitan. Sa sandaling iyon, may dumaan na sasakyan at nabangga si An Zenzhen. Pagkalabas niya sa ospital, patuloy niyang binabasa ang nobela at labis siyang naantig na palaging naniniwala si Jiang Ling sa kanya at laging nasa tabi niya. Nagsimula siyang magtanong kung sino nga ba si Jiang Ling sa totoong mundo. Kinaumagahan, pumunta si An Zenzhen sa paaralan at bigla niyang nakita ang isang figura na eksaktong tulad ng nasa kanyang panaginip. Ngunit hindi niya alam kung ang kwento at ang mga tauhang iyon ay talagang umiiral. Habang naglalakad siya na tila tulala, bigla niyang namataan ang isang pamilyar na anyo. Sa kanyang harapan ay isang binatang nagpapalaya ng mga ibon sa kalangitan, at ang isa pa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang sinaunang aklat. Nakilala ni An Zenzhen na siya si Jiang Ling mula sa nobela at siya ring taong nagligtas sa kanya sa totoong mundo. Siya ang unang lumapit at bumati sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa at sabay nang umiti. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.